Magandang hapon. Welcome po sa isa na naman pong episode ng Immigration at Iba Pa. Live po tayo ngayon dito sa Filipino TV studio. Kung mapapansin niyo po, solo po tayo ngayon, solo flight. Wala po yung kakampi natin na si Jean. Meron po siyang kailangang gawin ngayong araw. Pero same thing din po, pwede po kayo magtanong as usual at bago ang lahat, unahin po natin yung mga tanong from previous episodes at maglalaan din po tayo ng mga konting panahon para i-discuss po yung immigration levels na lumabas kahapon lang actually at saka yung nakaraang balita last week with regards naman po doon sa pagbaba ng interest rates ng Bank of Canada interest rates. Yun po, hintayin ko po yung mga tanong nyo. Again, live po tayo ngayon. Pwede po kayong magpadala ng mga tanong. Medyo pagpasensyaan nyo na at wala tayong kakampi sa ngayon. Pero simulan po natin yung mga tanong from last week. From YouTube comment po, isang from an anonymous person, my boyfriend from US has already applied for TRP. What are the chances of him getting that TRP? He is a US citizen, had a DUI in 2020. Hindi po natin, kasi yung mga ganito pong sitwasyon, medyo mahirap pong sagutin dahil hindi po natin alam yung ibang information tungkol sa kanya. Pag may DUI po, usually inadmissible po siya para maging para makapasok sa Canada. Yung TRP po ay special special process para doon sa mga tinatawag nga pong inadmissible. So kailangan lang po natin ng additional information para masagot ng wasto itong tanong. Batiin po muna natin yung mga nag-message po sa atin sa ngayon. Again, pasensya na at tuliro tayo at mag-isa lang. Hello po kay Melody Irog-Irog. Good afternoon. Good afternoon din po kay Johnny Abueva. Kay Christy Galliano. Good morning from Victoria, BC. Salamat po. At kay Javin Solomon, good afternoon po, Attorney Jake. Salamat po sa mga pagbati. At yes po, welcome na welcome po kayo kung meron kayong mga tanong. Again, pagpasensyahan nyo na at mahina ang kalaban. Isang tanong po kay J. Vinci galing po from last week. Good day, Attorney Jake and Miss Jean. Ask ko lang po kung si partner ko po ba ay nandyan sa Canada ang mag-a-apply para sa akin ng visitor visa. Kung ma-approve po ang visitor visa, pwede na po bang mag-apply ng conjugal sponsorship? Salamat po. So, pag conjugal po, usually ina-advise po talaga natin na mag-apply muna ng visit visa. Dahil pag na-approve po yung visit visa, edi i-convert na lang po natin yun into common law. Kasi ang gusto rin po malaman ng officer is yung nag-e-effort po kayo para magkasama, especially dito po sa Canada. Kung hindi naman po ma-approve yung visit visa application, magagamit pa rin po natin yon para sa conjugal partner sponsorship. Kasi nga po, yun nga po yung tinatawag natin na impediment dahil hindi kayo makapagsama dahil wala kayong visa papunta dito sa Canada. So, para kay Javin po, we do recommend na mag-apply po ng visit visa. Dahil nga po, kung may refuse man yon, magagamit po natin yon sa conjugal partner sponsorship. So, salamat po dun sa tanong. Lipat naman po tayo dito sa mga live kasi syempre po again, ang priority po natin yung live questions. Ano po? Salamat tayo. Good afternoon. From Noemi Desendario Mabolok, parang familiar po yung pangalan. Good afternoon, Attorney Jake. Thank you po sa inyo kay Miss Jean at Miss Katrina sa pag-assist sa case ko. Naka-receive na po ako ng eligibility letter. Yan po. So, salamat din po Miss Noemi sa pagtiwala. Client po natin si Miss Noemi. So, nagpapasalamat lang po siya.
From Luis Rivera Garcia, magandang buhay po, attorney, from Calgary. Okay, salamat po sa pagbanggit kung nasaan po kayo. Very much interested po tayo kung saan po kayo nanonood. From JL Magalso, so familiar din po ang name na ito. Hello po, attorney. Mag-apply po ako PR sa RCIP. Isasama ko na po anak ko sa PR. Nasa Pilipinas po siya. Need ko po ba mag-show money or bank statement? May job offer na po ako at full-time job. 1 year na po ako nag-work sa employer ko. So pag ang sinasama po natin is anak natin or asawa, kailangan pa rin ng show money pero mas mababa lang po yung threshold nun. Ang importante po is mapakita nyo sa immigration officer na kaya nyo silang suportahan, kaya nyo silang buhayin, kaya nyo ibigay sa kanila yung basic needs nila. Basic needs meaning yung pabahay, pagkain at saka damit. Yun lang naman po. So, wag po tayo masyado mag-alala kung mag-sponsor tayo ng anak or asawa, mababa lang po ang threshold nun. So, kung may trabaho kayo, most of the time that will be good enough. Kay Sigfred Gonzalez, Allison, tanong lang po, kung hindi ba apektado ang mga agri-pilot applicants na nakapag-submit na ng PR application last August 2024, naka-biometric na po, update, no update after that. So yung mga nakapag-file naman na po ng application, usually hindi na po siya maapektuhan. Meron nga lang pong bagong bill, hindi pa naman ito batas, pero panukala pa lang, na yung may mga application, pwede pa silang makancel or even ma-approve na siya, pwede pa silang makancel. Yun yung panukala. Kaya nga maraming nag-o-oppose doon, maraming mga immigration lawyers ang bumabatikas doon sa panukala na yon dahil yung ibang na may papeles na pwede pang makancel. So medyo malaki po ang epekto nun. Pero sa ngayon po, hindi pa naman siya batas. So yun po, Mr. Sigfred. Sa ngayon po, wag muna kayong mabahala kung meron na kayong application before. Hindi naman po siya maapektuhan ng mga in-announce kahapon ni PM Carney. From Kim Hyun Suk. Good afternoon po, attorney. God bless. Salamat po, Kim. Okay, so yun na po muna ang mga live comments po natin. I'm not sure kung meron tayong naiwanan, pero balik naman po tayo dun sa mga questions from last week. Gusto po natin itong maubos para walang may masabi na hindi natin na pagbibigyan yung mga tanong nila. Ano po? Okay, from another question, HO, yun po yung initial niya. Lagi po ako nanonood sa inyo, visitor lang po ako. Dito, ano po kaya ang pwedeng maging pathway para magkaroon ako ng papel dito? So, napaka-common na question po yan, pero kung pag-uusapan po natin yan, napakahabang usapan kasi kailangan ko rin nga pong maintindihan kung ano yung sitwasyon nyo, ano yung mga kaya nyong gawin. Pero basically lang po, kahit visitor, pwede naman magkaroon ng pathway. Kailangan nyo lang magkaroon ng strategy. So usually nga po, mga pathways dito, yung mga economic pathways or family sponsorship, meron ding refugee, pero hindi naman masyadong applicable sa atin yung refugee. Meron ding humanitarian, pero base nga po dun sa immigration levels na projection, mga 3% lang po yung nagiging PR under the humanitarian. Although, yan, lagi din may nagtatanong sa atin, pwede ba mag-apply ng humanitarian? Lalo na yung may mga anak dito, na pinanganak dito sa Canada, so Canadian citizen. Pwede, lahat naman, kung tutusin, pwede mag-apply under humanitarian, pero yung chance nun is mababa nga. But anyway, going back to that question, so kahit visitor po, pwedeng magkaroon ng pathway. Ang importante, na-meet nyo yung mga requirements. Pero sige po, stay tuned lang po at let us know kung may follow-up question kayo. Itong programa na ito is exactly para po sa mga ganitong klaseng tanong din. Pero yeah, mahaba-habang usapan pa ito. Ano po? Okay. Balik na naman po tayo ngayon. May mga nakita po tayong questions sa live natin.
From Miss Josie Bacani, attorney, good afternoon. Asking for a friend. Open work permit, home support worker to PR pathway po ako. 3 months ako namatay na. Dali Namatay na employer ko and wala pa ako naghahanap ng bagong employer. Makakaapekto ba yon sa status ko? Dahil sa ngayon wala akong na-contribute sa government like tax, etc. Ano po pwede ko gawin habang wala akong bagong employer? Open work permit. So, open work permit, home support worker to PR pathway. So, usually open siya pero close siya dun sa specific industry. So, pwede naman kayo maghanap ng panibago pang employer. Kung namatay na yung existing employer nyo, lipat kayo sa iba pang employer. Basta same job, same role, same NOC. So, pwede naman po yun. So, nasa sa inyo po kung pahinga muna kayo or maghanap kayo ng panibagong employer. But definitely, pwede kayo maghanap ng employer basta same job, same NOC. Kay Baby. Hello po, attorney. Good morning. May tanong lang po ako na approved na po Lamia ng hubby ko for another 3 years and siya po ang principal and me naman po spousal. Tapos na po ang permit ko and apply po ako ng visitor dahil di na renew ang spousal sa mga cook categories. Okay lang po ba na mag-apply ng visit visa po ako para makastay ng legal dito sa Canada and naka-apply na din po kami ng PR. Thank you so much. So, pwede po and madalas nga po nating ina-advise yung ganon. So, kung hindi na po tayo makakuha ng panibagong work permit, at least i-convert nyo into a visitor record yung status nyo. Hindi nga lang kayo makapagtrabaho, pero yes, you can stay. At saka sabi nyo naman, meron kayong PR application. So, I think you should be fine. And yun lang po. So, if ever na gusto nyo magtrabaho, kailangan nyo ng employer na may LMIA or dapat mag-qualify kayo doon sa spousal open work permit. But so far po, to convert into a visitor, wala po tayong issue doon. I think follow-up question kay Sigfred. Is it safe po ba umuwi ng Pinas while waiting for our PR application and restoration? Hindi po ba risky ang pagbalik ng Canada? So yung restoration po, kung naka-restoration kayo, tapos uuwi kayo, maka-cancel na po yung application for restoration kasi yung restoration, ang intent nun is magstay kayo dito sa Canada. So kung uuwi kayo, parang inabandon nyo na yung application na yun, ano? Pero kung risky bang bumalik dito sa Canada, lagi pong may risk, as we always say, pagpapasok kayo ng Canada, lagi kayong ini-evaluate ng immigration officer, ano po. At kung nag-overstay kayo at some point, pwede kayong ma-question doon. Pero kung meron naman kayong magandang sagot doon sa pag-overstay nyo, most of the time, papapasukin pa rin naman kayo. Yun nga lang, as you know, sa ngayon, medyo naghihigpit nga si Canada. Ano nga po, nagbabawa sila ng mga foreigners dito. So, pagbalik nyo, baka isa kayo sa mapili nila na hindi muna papasukin. Hindi dahil sa ayaw nila sa inyo, kundi ayaw lang nila ng masyadong maraming tao for now. So, it's not something personal. Ano po. From Zia Ice, good morning po, attorney. Good morning din po. Dito po sa Toronto, hapon na. Alauna na po ngayon dito. Joanne Christine, good afternoon po, attorney. And Miss Jean, watching from Thorncliffe, Tintin. Okay, good afternoon. Wala si Miss Jean ngayon, meron siyang kailangan gawin. So, ayan, solo flight po muna tayo. Medyo naninibago din dahil dati naghihintay lang ako ng tanong, ngayon ako na rin ang taga-tanong. From Sigfrid, nag-apply po ako ng restoration after po ma-approve ang restoration. Is it still closed work permit pa din po ba? Galing po ako sa closed work permit. So kung meron po kayong application for restoration, ang tanong, ano yung in-applyan nyo for restoration? So pag na-approve yun, yun na po yung magiging permit nyo. So kung ano man yung conditions na nakalagay doon, yun po yung susundin natin. Ano po?
So yeah, sana po tama yung pagkakaintindi natin dito sa tanong. So pag nagpa-restoration po kasi kayo, let's say work permit, mayroon kayo dapat another application for another work permit. And it can be open, it can be closed, it can be LMIA based, so depende doon sa ina-applyan nyo na work permit. Pag na-approve yun, then whatever it is na nakalagay doon sa permit na yon, yun po yung susundin natin. Ano po? From Cecil Cheng Nicole, hi attorney, sana mabasa nyo po ano po ang magandang applyan para sa aking sitwasyon. Since 2023 ako nag-work as pharmacy assistant till now as part-timer with lower salary. Live in Victoria. Age 46, newly graduate ako. June 2025, business admin sa BCPNB, NOM Express Entry or Express Entry. Pasok po ba ako sa skill ng BCPNP o healthcare pa din? Hindi po kasi kasama ang company ko sa list ng healthcare ng BCPNP. Thank you po and God bless. So yung sa mga ganito pong sitwasyon sa PNP, lalo na sa BC, hindi po natin sa totoo lang kabisado yung program. So we have to check every now and then. By the way, may bago po tayong pakulo. Doon po sa team namin, medyo nag-assign po tayo doon na i-monitor yung mga ganito para kung sakaling kailangan ng konting research, pwede nilang i-research at iba to sa amin dito yung sagot. So, bagong-bago lang po yung ano na yan, set up. So, hopefully masagot natin yan at some point. Balikan nyo lang po kami with regards to your question, Cecil. Move on muna po tayo kay Mark Francis De Vera. Pwede po bang mag-aral ang mga closed permit o visitor? Ang sagot, yes, kung 6 months or less yung pag-aaralan nyo, pwedeng kahit wala ng study permit. Pero it is still recommended, even the IRCC themselves recommend na mag-apply pa rin kayo ng study permit para lang wala maging issue. Yun ang best practice. Lalo na kung nandito na kayo as visitor or close work permit, nasa Canada na rin lang naman kayo, lesser yung chance na ma-refuse yung application nyo sa study permit, especially kung genuine naman yung intent nyo na mag-aral. So, yun po yung best practice. Mag-apply na lang po tayo ng study permit. Although, sabi din mismo ni IRCC, pwedeng hindi na kayo mag-apply kung 6 months or less yung pag-aaralan. For Miss Josie Bacani, follow-up question ng friend. My sister has a plan na kunin ako bilang caregiver ng tatay ko. Kailangan ko pa po ba gumawa ng contract at isubmit sa IRCC? Yes, usually kailangan po yung mga contract. So yun yung proof na merong job offer. Isa po yan sa mga requirements. From Liberty, Solinap Dalipe. Hello po, attorney. Ask ko lang po kung magpapakasal kami ng BF ko na citizen dito sa Quebec. May sasama ba niya sponsoran ang minor ko na anak? Wala po kasi siyang work. Qualified ba siya sponsoran ang anak ko? So kayo ang ini-sponsor, bali dependent nyo po yung anak nyo. Usually yes po, kasama yon. Again, pagka family sponsorship po, buong pamilya actually yan, especially yung mga dependents. So yung mga minor children, actually 21 years old pababa, kasama po talaga sila. Ang tanong na lang is kung accompanying or non-accompanying, pero kasama po talaga sila sa application. Kung ang tanong nyo is, may isasama siya sa sponsorship, yes. Kung wala siya namang work, depende, gano'n na ba siya katagal na walang work? Kung temporary lang yan, at saka especially kung naka-EI naman siya, pwede pa din. Yun nga lang, kung masyado nang matagal, at saka lalo na kung umaasa sila sa gobyerno, sa social assistance for example, medyo questionable yung pag-sponsor niya kasi pag nag-sponsor siya, ibig sabihin nga siya ang responsible doon sa basic needs ng mga ini-sponsoran niya. So, paano niya magagawa yon kung wala siyang work? So, depende kung gaano nakatagal na walang work. Ano po? Miss Liberty. Let us know po kung may follow-up question kayo. Next naman po si Zia
Ice ulit, may tanong lang po, sana kung pwede po i-cancel ang BCPNP, Non-Express Entry Health Authority PR application kung matapos ang language proficiency exam and mag-apply for CECEE. Pwede bang isabay application? Yes po, pwedeng isabay. So medyo nagtaka din ako bakit gusto nyo i-cancel. I-cancel nyo lang kung hindi kayo qualified, pero kung sa tingin nyo qualified naman kayo, keep it as is. And then kung may other application kayo na sa tingin nyo qualified pa rin kayo, like CEC, under express entry, pwede po, pwede magsabay. Wala pong issue doon. Kay Maria, good day attorney, mabuhay kayo. Salamat po. Salamat sa free service, ingat always. Maraming salamat din po, Miss Maria. Aline Alicia Arguelles, ask ko lang po, open permit ako pero 3 months ako namatay yung employee at naka-apply na po ako ng PR. Parang ito rin yung tanong kanina. Need ko po ba kumuha ng bagong employer with new contract? I think yun yung tanong din kanina, ano? So yes po, kailangan ng contract, kailangan ng job offer, pwede kayong lumipat. Kung naka-open work permit kayo na industry-specific work permit, pwede po kayong magkaroon ng panibagong employer. From Edang Rosete, attorney, good afternoon po. Matatapos na po kung 90 days restoration, then waiting po sa Pathway RCIP recommendation. So ano po ang pinakamagandang gawin? Tapos during our restoration, papasok po sa school yung anak ko po. Wala po bang problema? So kung nasa restoration period kayo, gamitin nyo na po yung restoration period na yun para makapag-apply nga po ng is either work permit or kung hindi kayo makakuha ng work permit, visitor record na lang po. Ang importante is meron kayong status. Pero dun sa RCIP, I don't think na makaka-apekto naman yon. May sarili po namang process yung RCIP. More on, ang gusto malaman ng community para i-recommend na kayo is more on sa future. Pagka ba kayo ay nirekomenda at ginawang PR, dun ba kayo titira? So yun po yung gusto nilang malaman actually. Hindi naman kung ano na ang sitwasyon nyo ngayon, may status ba kayo o wala, or nandito ba kayo sa Canada. It's more on the future po. But you can always check. Bawat community po kasi may kanya-kanya silang rules or guidelines. So tingnan nyo po doon sa particular community na yon kung ano yung kailangan nila for a recommendation. Tapos yung sa pag-aaral ng anak nyo po, ito na, discuss na rin natin ito noon. Pag bata po, pag minor, usually po, hindi nga kailangan ng study permit or even status kasi ang pag-aaral nga daw is karapatan ng bata at pumirma naman ng Canada sa convention na yon na inaalaw ang mga bata nga na makapag-aral kasi karapatan daw nila yon. Yun nga lang yung implementation nun, hindi natin masisiguro. May mga eskwelahan na iba-iba ang pag-implement nila dyan. Yung iba, inaalaw yung bata na makapag-aral, yung iba naman hindi. So it's best pa din na meron silang study permit or at a minimum kahit ano na lang po, visitor record. So yun po yung masasabi natin dyan, Miss Edang. Kay Aline Alicia Arguelles, pwede po ba na yung relative na ang mag-hire sa akin while waiting for PR? Thank you po. So wala naman pong issue na ang relative ang maging employer natin for as long as genuine. Yun nga lang po, madalas, napepeke ba? Wala akong ibang word na masabi, pero hindi genuine yung pag-hire noong employer, ano. So kumbaga yung relative natin, i-hire lang tayo, yun nga dahil gusto lang tayong tulungan. Pero ang gusto ng immigration officer is genuine yung job offer na yun, may pangangailangan talaga yung employer. So yun yung kailangan i-prove. Technically, walang restriction kung relative ang mag-hire, pero dapat genuine siya. Kay Sigfred Gonzales, maraming salamat po sa mga sagot, attorney, at naliwanagan din ang mga questions ko.
questions ko. God bless po. Maraming salamat din po, Siegfried. Pinipilit po din po talaga natin na makapagbigay ng tamang impormasyon. So salamat sa feedback. Next naman po kay Jason Gokong. I think suki na rin po natin itong si Jason. Magandang hapon sa iyo, Jason. Good morning, Attorney Jake from Richmond, BC. Question lang po, yung pag-aral ng French ngayon, still ideal pa po ba or too late na para sa PR pathway at any age and NOC? So magandang tanong, Jason. Buti na lang, sa iyo na nanggaling kasi ako, sa totoo lang, lagi kong ina-advocate yung French language, kaya lang baka yung iba sa inyo, baka naririndi na, no? Pero hanggang ngayon po, magmula noon, nung nag-apply ako ng permanent residency dito sa Canada about more than 20 years ago, hanggang ngayon relevant pa rin ang French language. At lalo na ito, medyo i-discuss natin, by the way, huwag natin kalimutan, meron pa tayong konting minutes. Ang isang i-discuss natin is yung immigration levels for 2026 to 2028. Discuss natin ng konti yon. So yun, pwede kong i-discuss ng konti yung sa immigration levels na para sa French category, ano. So yung immigration levels for 2026 to 2028, yun lang yung tumaas yung percentage kung tutuusin. So ibig sabihin dadami pa ang ang magiging PR under the French category. Yung ibang sektor, pababa actually. So nagbabawas talaga ang gobyerno ngayon ng immigration levels. Pero dun sa lahat ng mga categories na yan, yung French lang po ang pataas ang percentage. So yes, definitely ang sagot natin po dito, Jason, relevant pa din ang French language. And there's no better time than now. Simulan na po natin, kung mag-strategize din lang naman po tayo, yun po yung para sa akin madali. Kasi yun, control natin yun. Kung mag-aaral ba tayo ng French or hindi. Alam ko po mahirap. Pero very much doable. Kailangan nyo lang maglaan ng konting panahon para dyan. Pero very much doable po yung French. Tsaka level 7 lang out of 12 po yung kailangan nyo para dyan. By the way, in a few years, baka lang din magbago siya kasi gano'n naman talaga ang rules dito sa immigration. Ano? Pagka masyado nang madami din yung nag-apply sa French, baka baguhin na rin nila. Supposedly nga po, ang pwede lang mag-qualify dyan is yung French is yung first language nila, sa totoo lang. Hindi pwedeng second language, hindi pwedeng later on mo na lang natutunan yung French. Kahit pa maging bihasa ka sa French, baka at some point hindi na rin yon qualified. Pero hanggang, at least for now, dahil nga medyo talagang sabihin natin bullish ang gobyerno sa pagpadami ng mga French speakers dito sa Canada, medyo niluwagan nila yung rule na yon na kahit second language mo yung French is pwede pa din. So yun po. Again, I cannot emphasize it enough. With regards dun sa French category, ano po. Kay Rickson, hello po, may tanong po. Kinasal po yung friend ko sa PR, tapos naghiwalay po sila, and hindi pa po PR yung friend ko, tapos open work permit po yung friend ko. Ngayon at process ang PR niya, bigla po nag-back out yung process ng PR ng friend ko. Ano po ang pwede gawin? Salamat po. So, unfortunately, pagka po hindi pa tapos yung process ng PR application, tapos nagkaroon po ng problem dun sa relationship at nag-end yung relationship, supposedly, kailangan yung i-update si IRCC, and ang mangyayari nun is hindi na rin nga po matutuloy yung processing kasi continuing requirement po yon na dapat nasa relasyon pa rin kayo. So, hopefully nasagot po natin yon. Rickson, next question po, Cecil Cheng. Opo, thank you po. Salamat din. Amor Tulyao, attorney, may tanong po ako. Nag-apply kami ng PR last February 2025 through provincial nominee. Until now, wala pang reply. Rejected na po ba? Hindi po. So kung wala pa naman reply, hintay lang po kayo doon. Hindi pa naman po siya
rejected. Kasi kung may rejection, you should know. Bibigyan po kayo ng notification. From Kim Yunsuk. Hello po, attorney. Nag-apply po kami ng Bridging Open Work Permit. Ang problema po, wala pa kami na-receive na eligibility. Last update pa lang po is biometric. Ngayon po nag-file kami, restoration possible po kaya ma-approve kung open work permit na ni-restoration namin kahit wala pa eligibility. Salamat po, Agri-Food. Yeah. Po, pathway namin, salamat. Okay, ulitin natin po. Hello po, attorney. Nag-apply po kami ng Bridging Open Work. Okay, ang problema po ay wala kami na-receive na eligibility update. Di ko masyado naintindihan yung tanong po. May application kayo, Bridging Open Work Permit, and so naka-restoration kayo. Tanong kung ma-approve ba yung Open Work Permit and restoration kahit wala pang eligibility. Ang tanong na lang po dito is, meron na ba kayo natanggap na information na pinapayagan na kayo mag-apply ng Bridging Open Work Permit? So yun po yung pinaka-requirement nito. Kung wala pa kayo natatanggap na eligible na kayo for Bridging Open Work Permit, hindi po kayo pwedeng mag-apply nun. Hindi po mare-restore, unfortunately, yung status nyo as a worker. So hintayin nyo po yung eligibility nyo para sa Bridging Open Work Permit. Balik po tayo kay Z-Eyes. Follow-up question lang po. How about po ang training opportunity for PGWP holder which is less than 6 months po? I'm not sure what you mean po sa training opportunity for PGWP holder. So let me know po kung meron kayong additional information. Cecil Cheng, attorney, pastor po ang asawa. Saan at paano po siya pwedeng sponsor ng congregation ng church? At anong pathway po ba siya pasok? So usually po sa mga pastor, ang alam lang po natin, possible na exempted sila for LMIA. So yung, kasi usually, yung charitable institution po ang pinagtatrabahuhan ng mga pastor, and then yung nature ng work nila is exempted po sa LMIA. Pagdating po naman sa PR, it's more of the same lang naman din po. So kung ano yung PR pathways ng iba, yun din yung sa inyo. Usually, economic pathway nga po. Ibig sabihin, na-prove nyo na nakaka-contribute kayo economically sa Canada, or family sponsorship, or humanitarian, or refugee. Usually, yun po yung mga pathways to become a PR. From Edang Rosete, follow-up question po, attorney. Pag nag-apply po ng visit visa inside Canada, ano po ang mga requirements? Sure po ba na-approve ang visit visa namin ng anak ko inside Canada po? Pagka po visit visa, wala pong guarantee, po, lalo kung galing tayo ng Pilipinas, sabihin po natin 50-50 yung tsansa. Kung ang tanong nyo, kasi sabi nyo, sure po ba na-approve ang visit visa namin ng anak ko inside Canada po? So inside Canada kayo nag-apply. So hindi po visit visa usually ang apply natin dyan, kundi visitor record. Yung visit visa po, ginagamit natin yan para makapasok sa Canada. Okay, medyo marami pa yata pong tanong. Liberty Solinap Dalipe, since 2012 pa po siya walang work. Ang tagal na. So may higit sa 10 taon na po yon. At hindi po siya naka-EI at naka-depend sa government. Ayun, may ipon lang po siya. So yun nga po, yung mga ganyan, malamang hindi po makasponsor kasi nagdedepende siya sa gobyerno. At sobrang tagal niya na walang trabaho. For Z-Eyes again, that's good. Thank you po, attorney. May mga nagsasabi po kasi na hindi daw pwede sabay ang application. Matagal po kasi ang non-express entry para mabilis sana, kaya mag-apply din for CECEE. Naliwanagan po. Yes po. So pwede po usually yan. For most application po,
pwede naman magsabay basta inform nyo si IRCC at saka eligible kayo syempre doon sa mga application nyo. So yun lang naman po yun. From Aline Alicia, thank you po so much sa advice, attorney. God bless you po. Salamat din, Aline. For Jen Lorca, attorney, mabuhay po kayo. I'm inside Canada. Ako mag-apply ng common law. My partner is Canadian citizen. May chance po ba for PR application with my son? Nasa Pinas po siya. More than 1 year na kami nagsasama ng ilang months processing po. God bless. So, for common law, straightforward naman po yan. Pag nagsasama kayo ng at least 1 year na at Canadian citizen yung sponsor, pwede po kayo ma-sponsoran. Makakasama po yung mga anak nyo. Ang issue lang or concern dun sa anak nyo, kakailanganin niya ng consent noong other parent. So make sure lang po na makukuha nyo yung consent na yon. At kung hindi naman, meron pa rin ibang paraan. Kailangan nyo i-explain, kailangan nyo mag-affidavit, pero kailangan nyo rin ipakita yung effort nyo paano nyo kinuha yung consent. Pero usually yun po yung issue or concern pagka meron tayong minor na dependent. For Rickson, salamat po attorney sa sagot. Salamat din Rickson. For Amor Tulyao, salamat po attorney. Follow up lang po. What are the chances na ma-approve? Oops, wala. Pass. Ayan. Attorney, mabuhay po kayo. I'm inside Canada. Ako mag-apply ng common... hindi na yan. Saan na ba tayo? Ayan, follow from Amor Tulyao. Salamat po attorney. Follow up lang po. What are the chance na ma-approve yung non-express entry? Nandito na kami sa Canada working as nurse kahit temporary work permit. So, yung chance na ma-approve po, depende yan lagi po sa eligibility ninyo. Ano po? And from what I see here, kailangan nyo ng nomination from the province. Let me know po kung tama yung pagkakaintindi ko. So, meron kayong nomination. Nag-apply kayo ng non-express entry. So, kung may nomination po kayo, malaki yung chance for as long as nasubmit niyo po lahat ng requirements at tama naman po lahat ng nakalagay doon. So, mataas po yung chances niyan. From Angeline Bravo, Ampongan, attorney, may positive LMIA na po and will apply work permit sa January. Unfortunately, wala po sa list yung NOC ko para sa spousal. Possible po kaya mag-apply ng bagong LMIA like Tier 1 po para ma-extend po ang sa spousal po. O ano po pwedeng gawin para legal status po si husband. So, yes, pwede naman na magkaroon ng panibagong LMIA kung Tier 0 or 1. Yes po, eligible siya. Pero kung susuportahan ba kayo ng employer nyo kasi panibagong application yun, depende po. Pero kung masusuportahan niya kayo, pwede naman. Kung hindi naman kayo eligible for spousal open work permit, at a minimum, applyan na lang po si husband ng visitor record para may legal status pa rin siya. Kay Siegfried ulit, attorney, nakasubmit po ako ng PR application last August 2024. Yun pa rin po ba ang rules na pa-follow ng IRCC during that time na rules? Yes. So, yun po yun. So, kung nag-submit kayo 2024, kung ano yung rule na existing at that time, yun po yung susundin. So, usually, hindi po kayo affected sa mga bagong rules unless yung rule na yun mismo ang sinasabi na this applies to certain applications filed before or after. So, may mga ganong pong rule, but in general po, hindi na siya maapektuhan ng mga subsequent rules. Kay Angeline Bravo, Ampongan, attorney, may... Teka lang, yun na pala, tapos na. So, wala na po pala tayong tanong. Meron pa tayong mga 10 minutes. So, discuss na lang natin ng konti po yung gusto sana nga nating ibalita kasi marami po kami natatanggap na tanong, maraming request for consultation.
Ano daw po ba ang gagawin pagka yan matatapos na yung work permit nila within a few months or kahit yung iba next year pa. Pero as we know, most of you are on PGWP. Ang tanong, paano natin ito extend? Hindi na po na-extend yung PGWP. So that's one thing to consider po. If ever mag-extend kayo, kailangan na po natin ng employer na may LMIA. So, madalas din wala na po bang ibang paraan, attorney, kasi wala rin ako makitang employer. So, unfortunately, yun lang po talaga yun. We just need to find that employer na magbibigay sa atin ng LMIA. So, walang work around doon. So, ano po yung ma-expect natin sa mga susunod na buwan or early next year? Ano po ma-expect natin? Depende nga yan sa sitwasyon, which is yun yung i-discuss natin ng konti. Last week po kasi binaba nga yung interest rate. Ibig lang sabihin na yung mga employer, meron silang incentive para mangutang. So, ibig sabihin din nun, mas lalakas yung loob nila na mag-hire or mag-expand ng kanilang negosyo. Pero at the same time, marami pa rin kasing uncertainty sa ngayon. Yung mga report nga sa trade war ni Trump, sa tariff. Recently, tinigil na naman ni Trump yung discussion or negotiation tungkol dyan. So again, hindi maganda. Yung mga uncertainty nandiyan dyan pa rin. So antabayanan lang po natin, every now and then, every week, we will say something about that, kung ano yung mga recent developments, ano po, para at least ma-guide kayo kung ano yung gagawin nyo sa mga susunod na buwan. Yung isang gusto po natin pong idagdag dito, yung immigration levels nga po na in-announce kahapon, medyo expected na yung announcement na yon, kasi even before that, may mga natatanggap na tayong rumors kung ano yung magiging immigration plan. So, all in all, halos parehas lang din ng dati, nung last year, kumbaga 2025 to 2027, na may bumaba nga po yung immigration levels compared sa nakaraan, yung 2024 and below, pababa ang trend ng immigration levels. Pero ang isang pwede nating in-note dito is yung sa students po. So yun ang may pinakamalaking binawas. Dati kasi ang immigration levels is around 300,000 na students. So from 2026 to 2028, around half na lang po niyan ang papapasukin na estudyante. So yun po, kung meron tayong ma-mention na anything significant about yung sa immigration levels, is bumaba ng 50% yung immigration levels for students. Okay? So kung balak nyo pumasok ng Canada as a worker, pwede pa rin naman. Nabawasan ng konti lang, pero pwede pa din. So, ang take away natin dito, kung may bala kayong pumunta pa rin ng Canada, be sure lang na competitive kayo, kasi competition is the name of the game para makakuha ng work permit or para maging PR later on. Kailangan nating makipag-compete. As you know, Canada is a highly developed country, kumbaga world class ang Canada. So kung pupunta kayo dito, dapat ready kayo for that kind of environment. Ano po? So yun lang yung masasabi natin tungkol dyan. Later on next week, we'll add a few more na insights natin. Iisa-isahin pa natin yung mga insights na nakita natin doon sa immigration levels. Pero yun lang po sa ngayon, yung major takeaway natin. Balik po tayo ulit dito sa may mga additional questions na live. Ano po? I think from Mingming, nasa 90 days na po kami. Ano po kaya pwede i-restore sa status namin ng husband ko? Nakahanap po ako ng employer, pero LMIA ticket number po ang i-restore po sa amin mag-asawa, sabi ng consultant namin. Ask ko lang po, if eligible po ba ang spouse ko na mabigyan ng open work permit kahit walang LMIA? Medyo malabo po yon. So yung open work permit para sa asawa, dapat kayo, meron kayong trabaho na nasa tier 0 or 1 or tier 2 or 3,
na nasa listahan. Pero kung kayo mismo ay walang status or magpaparestore, medyo nasa alanganin po tayo. At a minimum po, applyan nyo na lang po muna ng visitor record. So yun pa yung masasabi po natin. Worst case scenario, applyan nyo po ng visitor record para makapag-stay kayo dito sa Canada. And kailangan nyo pong mag-effort din na maghanap po talaga ng employer na yon na willing mag-apply ng LMIA para sa inyo. So kung kinakailangan nyo maghanap sa ibang province, you may have to do that. Or sa mga rural communities, you may have to do that. Siguro pag-usapan din natin later on, paano nga ba maghanap ng trabaho? Pinag-usapan na rin natin ito noon. Networking is the key. Around 80% ng trabaho nakukuha through networking. So magtanong-tanong na kayo sa mga kakilala nyo or yung mga potential employers nyo. Kung ako sa inyo, puntahan nyo yon directly at magtanong-tanong kayo doon, kausapin nyo yung HR manager, kausapin nyo yung supervisor, maghanap kayo ng kakilala, magtanong-tanong kayo, i-develop nyo yung relationship nyo sa kanila para pag nagbukas ulit sila, which can happen siguro, we don't know yet, but it can be within this year or early next year. Yun nga po, antabayan natin ang mga balita tungkol sa ekonomiya. Pero at some point, pag nag-open na ulit yung mga employers na yan, dapat kahit papaano kilala na nila kayo. Tsaka yun, kung pwede kayo mag-volunteer, that's one thing. Malaking epekto ng pag-volunteer sa mga potential employers. Kasi pag nakita nila kung paano kayo nagtrabaho at nagustuhan nila kayo, willing naman silang suportahan kayo pagka ready na sila. So kung ready na sila, we don't know yet. Sa ngayon nga, as I mentioned, marami pang uncertainty gawa ng tariff ni Trump. Pero at the same time, binigyan na sila ng incentive ng Bank of Canada na makapangutang sa mas mababang interest rate. Okay, may tanong po ulit tayo from Luisa Rivera. Ano pong magiging possible result ng kung visitor visa to TRP? Depende po yan. Pag TRP kasi, usually case-to-case basis po talaga pag TRP kasi very special siya na program. So yung pag TRP nga po, usually yung mga inadmissible yon, hindi makakuha ng regular na permit, temporary residence dito sa Canada. So depende yan sa sitwasyon nyo. Ano ba ang mabigat na dahilan kung bakit kailangan yung magstay dito sa Canada. So yun po yung kailangan yung i-submit kung meron kayong mga application for TRP. So medyo specialized na po siya. Alright, let me know po kung meron tayo nalagpasan. Hopefully wala. I'm just checking right now kung ano pa po yung hindi natin nabasa. Kung wala na po, ito po gusto ko na ubusin yung mga tanong from last week pa kasi po medyo napapanis na yata yung mga tanong. Saan po ba tayo tumigil dito? Ayan, basahin na lang natin to kay RV. Hi attorney, good day. I'm planning to apply for a Canadian tourist visa for me and my child for a 21-day trip. I already have strong proof that we'll return to the Philippines like round-trip tickets, school travel approval, etc. The problem is the child's father is refusing to give parental consent for the visa application. We're already separated in fact and I've tried everything. I've asked nicely and explained the full plan, but he's still hesitant and won't agree. I wanted to ask, what can I do legally in this case? Is there an alternative that Canadian immigration might accept if I can't get his written consent? Can it be waived or replaced with an affidavit or court order? Yes, actually. Ang unang-una natin kailangan is yung consent, pero kung ayaw mag-consent, we need a court order. Kailangan na po nating hingin sa court na bigyan tayo ng authority na ilabas yung bata kahit walang consent ng other parents. So court order po talagang kailangan.
Yung affidavit, pwede din, kaya lang discretionary pa rin syempre sa officer kung tatanggapin niya yung mga ganong klaseng affidavit. In some cases, yes, tinatanggap naman siya. So, yun lang po. Pagdating kasi sa bata, ang importante dito, safe yung bata. Minsan kasi, di ba, merong mga, yun nga, human trafficking, child trafficking na involved yung bata. So, importante na yung both parents ay nag-agree or nagko-consent kung ilalabas yung bata sa labas ng isang bansa. So, yun po, consent or court order po yung kailangan natin. Meron pa po tayong mga, I think, 5 to 10 minutes. I'm not sure, pero basahin natin po yung mga additional questions sa live. I think wala na. Wala na. Balik na naman po tayo dito sa mga offline questions natin. Ano po? So from Glenda L, multiple visa po ako. Galing na ako busy for 2 years. Umuwi ako last Feb at gusto ng mga friend ko na bumalik na ako sa Canada. Yung anak ko kumuha sa akin, pwede ba sila ang bumili ng ticket at medical insurance ko? One way lang po ba? Yung ibang friends ko na bumalik na one way na lang binili nila. Need pa din ba ulit ng invitation galing sa anak ko? Natutuwaan ako at nag-help mga friends ko for my ticket. Okay, so mostly ang question is about kung pwedeng one way lang yung ticket na bibilhin. Ano po? So, again, depende yan sa officer po kasi. It's best na round trip ticket yung bibilhin nyo para mapakita nyo sa officer na talagang may plano kayong umuwi, may plano kayong bumalik. In some cases nga, since nagaling na kayo dito sa Canada at hindi pa naman kayo nag-overstay, most likely kahit one-way ticket, pwede na din. Again, depende sa officer yan. Kaya mahirap pong i-predict eh. Hindi natin kasi ma-predict kung sinong officer ba yung makakaharap ninyo. Pero yun nga, best practice lang is round-trip ticket. Pero kung gusto nyo, okay lang sa inyo na mag-take ng risk, I think acceptable naman yung risk. Total, galing na kayo dito before. Pwede ba silang bumili ng ticket at ang bibili ng ticket is yung mga anak nyo? Pwede naman. So, that's actually a good thing na sinusuportahan kayo ng kung sino man ang nag-invite sa inyo. Ibig sabihin din, hindi nyo kailangan magpakita ng show money from your end. So, kung meron man kahit konti lang, pero most of your funds will come from your sponsor. Alright. Meron pa pong isa from Angelita. Ask ko po, Attorney Jake. Son is in PGWP and will expire. Work permit ng July 2026. He is in Killarney, Ontario as a sous chef with a contract till August 2026. Can he apply for renewal of work permit? What is the best pathway for PR? He opened express entry under CEC. So katulad din po na nabanggit natin kanina, marami ang may ganitong sitwasyon, naka-open work permit sila, PGWP, mag-expire na in a few months or maybe even until next year. Pero ang tanong, paano siya ma-renew? Hindi na po na-renew yung PGWP. If ever na gusto pa nila mag-continue ng work, kailangan na po natin ng employer na mayroong LMIA. And sa pathway naman po, usually talagang express entry under CEC, yung main pathway natin. Kung hindi tayo competitive sa ganoon, pwede naman pong nomination ng province o provincial nomination program kung sa Ontario o INP. At kung hindi pa rin pwede, meron pong 5 communities sa Ontario na willing mag-recommend pero kailangan nyo silang i-explore bawat community na yon kasi bawat community meron silang kanya-kanyang guidelines or rules. So yun po yung pinaka-dekahon na sagot natin dito sa mga ganitong klaseng tanong. Ano po? From
Bruce K, good day attorney, silent follower po nyo. I was in common law. My partner is resident, contract worker naman me. But the case is my partner lost her job. Can she still po makapag-sponsor? Sorry, I'm just reading the way it is. Ano po? And how long po para makakuha ng open work permit? Thank you po sa sagot. Common law partner, resident siya. So definitely pwede pong sponsor kung naka 1 year na po tayo. Kaya lang sabi nyo wala na siyang trabaho. Ang tanong is, yun nga, gano'n ba siya katagal na walang trabaho? Kung recently lang naman, pwede pa po yan. Especially kung naka-EI siya, okay lang naman po yun. Again, mababa po yung threshold para makapag-sponsor ng asawa. How long makakuha ng open work permit? So, depende po yan sa kung meron kayong status. Kung may status kayo, mabilis lang po yun. Ang kailangan lang is yung AOR or Acknowledgement of Receipt. Once na matanggap na po yung Acknowledgement of Receipt, pwede na po mag-apply ng open work permit. Pero kung wala po kayong status, pwede pa rin naman kayo makakuha ng open work permit later on. Mas matagal nga lang kasi kailangan nating hintayin yung eligibility. Okay, so next question po for CAD M. Hi, more than a year na akong waiting sa student visa ko. Inside Canada po ako as visitor. Ano po kaya magandang gawin? So kung more than a year nang waiting for the student visa, kailangan nyo na po siguro mag-follow up nito. By the way, sabi nyo nasa inside Canada kayo as visitor. Usually po kasi pag magpapalit tayo ng status from visitor to student, kailangan nyo po mag-exit. So, ayun po yung maipapayo natin dito. Follow up nyo lang po sa IRCC kung masyado nang matagal yung processing. Pero at the same time, I think merong issue doon sa dito kayo nag-apply from inside Canada. Usually po kasi kailangan nyo mag-exit para dyan. From Julius, my boss wants to sponsor my common law wife as a caregiver. How? So when you mean sponsor, I think what you're saying is i-hire yung common law wife ninyo. Pwede naman nga po yun. Kailangan lang po ng LAMIA para dyan. As always po, usually LAMIA po yung kailangan para makapag-hire ang isang employer ng isang foreign national. Okay. The PR pathways, tanong ni Idolem, what is the pathway for a teacher? Wala pong direct pathway para sa teacher sa ngayon. And usually, pag teachers po kasi kailangan ng license. Pero marami tayong kilalang teacher na nagpalit ng career, naging PSW. Katulad din ng marami pang iba kasi madali ang requirements doon. Yun nga lang po, sa 10 nag-a-apply under that pathway, mga isa lang po yung natatanggap. From JP Bong, hello attorney, may possible po ba ma-PR kahit high school completion sa Pinas? 5 years na po sa BC, Canada and belong sa Tier 3 category in manufacturing company. A skilled worker from Middle East. Thank you and more power. So, pag high school po, hindi naman siya usually hadlang para maging PR tayo. Yun nga lang po, make sure din na yung high school nyo, equivalent siya ng high school din dito sa Canada. No? And for most people na kasing edad ko, pag high school ang tinapos sa Pilipinas, hindi siya equivalent ng high school dito sa Canada kasi kulang po tayo ng 2 taon. Pero in some cases po, depende sa training kasi dito sa Canada, hindi lang naman kailangan yung kung ano yung tinapos natin. Minsan,
kung meron tayong enough experience, that would suffice. Depende sa job or sa tier. So, i-research nyo pong mabuti yung trabaho nyo, yung NOC. Tingnan nyo kung ano yung mga requirements doon. Kung pwede na rin ba yung certain number of experience. And in some cases, pwede. At kung in demand yung trabaho nyo, pwede pa rin kayong ma-nominate. So, yun ang kagandahan dito sa Canada. Ano po? Kung kailangan kayo ng province or ng Canada, for as long as you have the right experience, pwede pa rin po kayo maging PR. Paubos na po yung mga tanong natin. I think yun na po yun. Let me double check lang po dito sa online natin kung may mga bagong tanong. I think from Desa, ito last na po natin na tanong ito for now. Hello po, Attorney, good morning po. Tanong ko lang po, magkano po ba ang insurance sa visitor visa? Hindi ko po alam kung ano yung exact amount na kailangan para sa visitor visa. Ang importante lang po, pag nagkasakit tayo dito sa Canada, meron tayong enough funds at saka yung may insurance na sasagot sa ating health cost dahil as you know, medyo magastos po magkasakit dito sa Canada. No? So, pasensya na pero hindi ko alam exactly kung magkano yung amount na required for the insurance. And yun po, medyo marami po rin po nagtanong sa ngayon. Maraming pong salamat. Hopefully po, next week may kasama na tayo ulit dito para hindi tayo masyadong hirap. And yun lang po muna sa ngayon. Hopefully, magkita ulit po tayo next week. Until next time po.